Balita natin ngayon ay mukhang ito raw isang big man ay gusto nang magpa-trade at base do sa mga clues na bibigay dito sa mga online reports, no, ay mukhang ito raw si Justin Arana. Hindi siya pinangalanan ni Snow pero alam natin kung sino yung tumawag sa kanya nung huling broadcast ng kanyang live stream, no. Ito si Governor Delta Pineda na coach rin ng Converge. At ngayon, base do sa mga clues at base do sa mga comments do sa kanyang post, mukhang si Justin Arana nga yung big man na gusto nang magpa-trade. Actually, matagal na napapabalita na ito si Justin Arana gusto na raw magpa-trade at ayaw na sa Converge Fiber XR sa kung ano pa mang dahilan, no? At ang tanong dito, kung si Arana nga ay gusto nang magpa-trade, kung ikaw ang Converge, bibitawan mo ba si Arana? Alam natin na isa siya sa pinaka-promising na big man dito sa PBA. So kung yan ay if ever ite-trade talaga ng Converge si Justin Arana, walang duda na napakagaling din na player dapat ang kapalit dahil kinukonsider na isa sa pinakamagaling na big man ngayon dito sa PBA si Justin Arana. May mga nagsasabi na baka i-trade dito sa Magnolia kapalit ni Ian Sanggalang pero hindi pa natin natitiyak kung yan ay matutuloy. At sa tingin ko, no, mas may edad na si Sanggalang kumpara kay Arana so baka hindi sasapat yan na one-on-one trade. Meron ding mga balita naman na si Justin Arana daw ay gustong maglaro sa Barangay Ginebra. Ngayon, kung ite-trade si Justin Arana sa Ginebra, sino kayang ipapalit? Obviously, hindi sasapat itong si Isaac Go o kung sino pa man big naman ng Ginebra kahit na si Troy Rosario o Japet Aguilar. Kinakailangan siguro dalawang player ang ibigay ng Ginebra or isang starter kagaya ni Stephen Holt siguro at isang first round draft pick. Hindi pa natin natitiyak, baka sa ibang team mapunta o baka hindi siya i-trade ng Converge. Pero kung totoong si Justin Aranay gusto nang umalis sa Fiber Xers, mapapaisip niyan talaga itong si Coach Delta. Dahil syempre, sinong player ang gustong maglaro para sino namang coach ang gusto sa isang player na ayaw na doon sa team niya. Ang isa pang natin ngayon, no, ito raw si Coach Chot Reyes ay gustong kunin si Cedric Barefield at si Shawnee Winston sa pamamagitan ng isang 5-team trade. Kung sakaling makuha niya to si Barefield at itong si Winston, biglang lalakas talaga itong TNT at pang Grand Slam na yung lineup niyan. Isipin mo kung meron kang Shawnee Winston at Cedric Barefield doon sa lineup mo, mahihirapan na talaga yung mga teams na talunin ka. Dahil grabe ang lakas ng wing position nila. Kaya walang duda na magiging pang Grand Slam na yung balak ng TNT talaga kung kukunin nila itong si Shawnee Winston at si Cedric Barefield. Hindi pa maliwanag kung paano nila ito gagawin, no? Pero kung sakasakali nga na magtutuloy ito, medyo mahihirapan talaga yung ibang mga teams na sumabay dito sa TNT tropa dahil magiging sobrang lakas ng kanilang roster. At ito rin ang dahilan kung ba't ngayon, no? Ito raw SMC ay nagpe-prepare na rin na gumawa ng malalaking trades para makontra nitong binabalak ng TNT tropa. At kung yan ay mangyayari talaga, magiging isa na talaga dito sa pinakamagaling na team sa PBA ang TNT. At ito'y magpapatunay na seryoso sila dito sa binabalak nung na Grand Slam next season pag nakabalik na itong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya nga ngayon, talagang dito natin masasabi na ang TNT pagdating dito sa kanilang mga contracts, to sa pagkuha ng mga top players, talagang hindi yan papatalo sa SMC. Kaya nga itong pagkuha kay Shawnee Winston at Cedric Barefield, sa totoo lang, wala namang magugulat yan. Dahil isa talaga yan doon sa inaasahan ng marami na kanilang gagawin. Muli, maraming ang naniniwala na baka bago pa matapos ang season na ito si Cedric Barefield matrade na yan sa TNT tropa. Dahil grabe daw yung gagawing revamp dito sa Blackwater pagkatapos matambakan ng 56 points nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya yan ang aabangan natin. Ang isa pa raw team ngayon, itong San Miguel Beer ay posible rin na gumawa ng move kung saan makukuha nila si Christian David at itong si Evan Nelly. Ayon dun sa mga reports na lumalabas online, si Christian David daw ng Blackwater at Evan Nelly ng Phoenix Jewel Masters ay lilipat na dito sa San Miguel Beermen. At isa yan dito sa mga major moves na gagawin daw ni Coach Leo Austria para pang kontra dito sa pagpapalakas na gagawin ng TNT. Kaya nga ngayon, makikita talaga natin dito na seryoso itong TNT dito sa binabalak nila na mga gagawin na para papalakasin yung lineup. So itong San Miguel naman hindi papahuli. Kung magpapalakas itong TNT, itong San Miguel gagawin din yan. Yung pagkuha kay Evan Nelly matagal ng balita, no? Pero itong kay Christian David, medyo nakapagtataka yan dahil alam natin ito si David nasa Blackwater. At yung Blackwater ay farm team ng MVP Group. So kung makukuha nga ng San Miguel itong si Christian David, ang tanong sino naman kaya ang ibibigay nilang kapalit?
Dahil syempre, hindi basta-basta papayag ang MVP group na makuha ng SMB si Christian David nang hindi siya nakakakuha ng isa ring magaling na player. So magiging very interesting yung mga susunod na araw dito sa PBA, lalo na dito sa mga powerhouse teams na matindi raw yung mga gagawing pagbabago at pagpapalakas. Alam natin na itong San Miguel meron din yung balak maka Grand Slam ngayong season na to. Kaya nga nila kinuha si Justin Patton pantapat dito kay Bol ng TNT. Kung sakasakaling swertehin ng San Miguel at manalo sila dito sa Commissioner's Cup, aba, pang Grand Slam na talaga itong season na to at kinakailangan na lamang nilang kumuha ng isang mahusay na import para sa Governor's Cup. Kaya ito raw talaga yung binabalak ngayon ng San Miguel. Kung sakasakali nga na matuloy ito, aba, magiging isa na dito sa mga teams na aabangan natin itong San Miguel kung makuha nila si Evan Nelly at itong si Christian David. Kinakailangan mga lamang talaga na maging isa to sa mga top teams ng PBA, yung magawa ito ng SMB. At ang huli nating report ngayon ay pagdating dito sa Barangay Ginebra. So far, pinag-iisipan pa raw ni Coach Tim Cone kung anong mabuting gawin ngayong kumpirmado na si Jason David ay hindi makapaglalaro ngayong season. Actually, ang balita dito kay Jason David, no, baka ang balik nito yung Governor's Cup na next season. Hindi itong darating na Governor's Cup, kundi yung pagsusunod na Governor's Cup. So, medyo matagal mawawala talaga itong si Jason David. At namumroblema ngayon ng Ginebra dahil kulang sila sa wingman. So, kung itong Ginebra, unang balak nila talaga, yung draft pick na na-acquire nila mula sa Terra Firma gagamitin para mag-acquire ng isang center. Pero ngayon, nagkulang na rin sila sa isang wingman dahil itong si Jason David nga ay na-injure. So, mukhang medyo maraming pagbabago na gagawin dito sa lineup itong si Coach Tim Cone para lang masiguro na mananatiling malakas itong Barangay Ginebra. Kaya nga itong pagka-injury kay Jason David, sabi nila bad timing talaga to, no? Anytime na may ma-injure na player, hindi maganda yan. Pero particularly na masama yung timing na to sa Ginebra dahil ngayon kinakailangan nila ng mga players na magagamit lalo na at syempre pagdating ng playoffs talagang gusto ng Ginebra kumpleto yung roster nila. Pero ngayon mukhang medyo mahihirapan talaga sila. At yan ang dahilan kung ba't si Coach Tim Cone naghahanap na raw ng mga iba pa players na pwede niyang ma-acquire. Ito'y sa pamamagitan daw ng trade or kung kinakailangan ay titingin sila dito sa mga free agents na available ngayon. So kahit busy itong si Coach Tim Cone dito sa pakikipaglaban dito sa Commissioner's Cup, ongoing din yung sabihin nating pagtingin nila dito sa free agent market at sa mga trade transactions na pwede nilang gawin para kumuha ng iba pang mga players na maidadagdag dito sa roster ng Barangay Ginebra para naman itong mga injuries ay kanila nang ma-overcome. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Michael D, si Dexter Domer, Anthony Alon, si RG Bueno, Monte Guzman, Malyari Mascarinas, si Katsakino Dukusin, Jonel Alagon. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, si Enju at ang iba pa.